Kabanata 25. Sa bahay ng pilosopo. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Ibarra ang matandang pilosopo Tasyo. Ang matandang ito ay abala sa pagsulat, kung kaya't hindi na lamang niya namalayan ang pagdating ng binata. Pasensya na po at hindi ko kayo namalayan. Ano po ang aking paglilingkod? Patanong ng wika ng matandang pilosopo. Marami po akong kailangan sa inyo, wika ni Ibarra, habang matamang tinitingnan ng aklat. Tinanong ni Ibarra si Tasyo na may halong pagtataka kung bakit siya naghahanap ng kahulugan ng hieroglipiko. Ang tugon naman ni Tasyo ay upang hindi mabasa ang kasalukuyang kanyang sinusulat. Nang marinig ito ng binata, sumagi sa isip niya na sisiraan ng bait ang pilosopo. Anong dahilan at ayaw ninyong mabasa ng tao ang inyong sinusulat? May pagtatakang tanong ni Ibarra. Ito ay para sa susunod na henerasyon at hindi para sa kasalukuyang salinday. Hindi po nila maiintindihan ngayon ang aking aklat at baka siraan lamang nila ito. Samantala kung mababasa ito sa susunod na salinlahing matalino at makakaunawa sa akin, sasabihin nilang hindi pala lahat ng ating ninuno ay mahimbing ang pagkakatulog. Maya-maya ay tinanong ng pilosopo si Ibarra kung ano ang pakay nito. Hindi pa naman binanggit ni Ibarra ang kanyang pakay, ay agad naman nagtanong si Tasyo tungkol kay Elias kung ito ba ay nahuli na. Nagtaka naman si Ibarra kung paano nalaman ito ng matanda. Ipinaliwanag ng matanda na nakita niya ang paraluman sa gwardyang sibil, asawa ito ng alperes na hindi inimbitahan ni Ibarra sa kasiyahan. Nakala ng paraluman na ang piloto ang nanghulog sa kanyang asawa sa lambak at lumapastangan kay Padre Damaso. Nang umuwing lasing ang kanyang asawa, inutusan niya ang sarahento at kawal na gulihin ang nagaganap na kasayahan upang mapaghigantihan si Ibarra. Hindi na lamang si Ibarra habang inilalabas ang ilang dokumento. Nung kapanahunan ng aking ama, madalas siyang humingi ng tulong sa inyo. Ngayon naman nais ko sanang bigyan niyo ako ng payo hingil sa binabalak kong pagpapatayo ng paralan. Ang pag-iusap ng binata, agad namang sumagot ang matanda na ang hangad ng binata ay hangad ng isang baliw, kaya huwag na lang daw siyang lumapit sa pilosopo. Biglang nagulat si Ibarra sa sinabi ng matanda. Alang mabuting tao ay pinapalagay nilang baliw. Panlilibak na sabi ng matanda. Hinahatulan nilang baliw ang tao kapag ang isipan ay iba sa kanila. Tulad ng pagpaparatang nila sa akin na ako ay baliw. Ayon sa kanila, magaling ang kapitan kahit wala itong pinag-aralan at mayaman na dahil lamang sa pagbibigay ng sikilate sa kura at pagtitiis sa hindi magandang pag-uugali ni Padre Damaso. Samantalang ako ay hindi man lamang binigyan ng pagkakataon na magkaroon kahit na mababang tungkulin. Bagamat ako ay nakapag-aral, nakapagmana ng kayamanan, ngunit ngayon ako ay isa ng dukha. Sinabi nilang ako ay baliw. Binansagan akong pilosopo ng kura bilang pagkutya sa akin at iyon daw ang dapat sa akin dahil sa mga natutuhan ko sa loob ng pamantasan. Ang hinanakit ng matanda. Ang pangalawa kong payo sa inyo ay lumapit kayo sa mayaman at mataas na tao tulad ng kura at kapitan. Hindi kayo mabibigyan ng maganda at matinong payo, subalit hindi ito nangangahulugan na sila ay iyong susundin. Kaya lamang na ipakita ninyo na kayo ay interesado sa kanilang payo bilang pagkukunwari. Mahirap yatang gawin iyon. Iniisip ko pa lang po ay tila labis ang iyong pag-aalala. Subalit ako ay may paniniwala na ako ay magtatagumpay at walang problemang kakaharapin sa bit ni Ibarra. Maaari pong mangyari ang bagay na iyon kung kayo ay tutulungan nila at hindi ibibilang na kaaway. Makapangyarihan ang Fraile dahil sa isang utos lamang nila ang lahat ng balak ninyo ay mapupunta lamang sa wala. Nag-iisip ng paraan ang alkalde upang ang inyong binabalak ay hindi magtagumpay. Paliwanag ng pilosopo. Dahil sa narinig ng binata, sinabi niya na hindi siya sumasang-ayon sa bayang ito ay umiiral ang lakas at kapangyarihan. Naniniwala ang binata na siya ay magtatagumpay dahil sa maganda niyang hangarin. Samantala, ipinaliwanag ni Pilosopo Tasyo hanggat bulag at bingi ang pamahalaan ay hindi ito unlad dahil ang inaayonan lamang nito ay ang kagustuhan ng kura. Samantalang inihambing naman ni Pilosopo Tasyo si Ibarra sa isang rosas. Kung hindi ito susunod sa direksyon ng hangin, marahil ang tangkay nito ay maputol. Gayon din ang kupang kailangan magtungkod upang maging matibay. Tulad daw siya ng halamang ito, kailangan ng isang makakapitan upang hindi mabuwal. Tandaan mo na ang
umiwas sa bala ay hindi karawagan, ang masama ay labanan ng bala, nang walang kalaban-laban ng mariing na paliwanag ng agad matanda. Namang ipinaliwanag ni Ibarra na marahil ay hindi pa kilala ng pamahalaan ng bayan. Subalit lalong hindi kilala ng bayan ang pamahalaan. May mga pinunong mabuti at masama. Kung hindi tama ang kanilang ginagawang paglilingkod, iyon ay dahil sa kawalan ng alam ng mamamayan at sila ay wala rin naman may tutulong. Maya-maya ay biglang naiba ang paksa ng kanilang usapan at natuon ito sa paghingi ng payo ni Ibarra sa mga makapangyarihan na tao. Muling nabanggit ni Piloso Potasio na sa bayang ito ay kailangan silang yukuran. Hindi sumang-ayon sa Ibarra sa tinura ng matanda sapagkat kung kaya naman daw labanan ni Ibarra ang kanyang makatunggali ay bakit kailangan pa silang yukuran. Ariin namang ipinaliwanag ng matandang pilosopo na walang kapangyarihan ng binata. Lalaban sila kaya't halikan niya muna ang kanilang kamay. Isang pagtutol muli ang sinambit ni Ibarra sapagkat ayon sa kanya sila ang dahilan ng kasawian ng kanyang ama. Subalit ayon naman kay Piloso Potasio, hanggat hindi nakakalimot si Ibarra sa masaklap na biyangis ng kanyang pamilya, ay kalimutan na lamang niya ang kanyang binabalak. Naisip lahat ni Ibarra ang sinabi ni Tasio, kailangan niyang magtagumpay upang matupad ang handog niya sa kanyang kasintahan. Samantala, inihambing naman ni Piloso Potasio si Ibarra sa isang rosas. Kung hindi ito susunod sa direksyon ng hangin, marahil ang tangkay nito ay maputol. Gayon din ang kupang kailangan magtungkod upang maging matibay. Tulad daw siya ng halamang ito na kailangan ng isang makakapitan upang hindi mabuwal. Tandaan mo na ang umiwas sa bala ay hindi karuwagan. Ang masama ay labanan ang bala nang walang kalaban-laban. Ang mariing na paliwanag ng matanda. Matapos mapakinggan ang payo ng kura, may ilang katanungan na nabuo sa kanyang isipan, tulad na lang kung siya ba ay magtatagumpay at kung lalapit naman kaya siya sa kura ay paniwalaan kaya siya nito. Ang mga katanungan ito ay agad namang sinagot ng matanda na kung walang mangyari sa kanyang balak ay napakita naman niya ang lahat ng makakaya. Napagtanto ni Ibarra na may katwiran si Piloso Potasio kaya't sinabi niya na susundin niya na ang payo nito. Pupuntahan niya na ang kura upang ipagbigay alam ang kanyang binabalak. At kung sa bagay wala namang nagawang masama ang kura sa kanya at hindi rin ito kabilang sa lumapasnangan sa kanyang ama. At isa pa, nais din niya na makausap ang kura tungkol sa kaawa-awang si Sisa at sa dalawang anak nitong nawawala. Nilisan na ni Ibarra ang tahanan ng matanda matapos niya itong kausapin.